yun nga po, pang up po ulit dito sa shop. Then, ayun po sa work, maraming salamat po talaga sa Panginoon na na naging regular po ako before yung lockdown kasi nung bumalik po kami sa office, doon ko lang nalaman yun nga yung mga nangyari sa ibang ang dami po palang natanggal na work. May yung mga hindi pa po regular, daw, hindi na pinapasok, ganun. Kasi yung mga nakasabay ko sa shuttle, yun yung nagkikwentuhan kami habang nasa biyahe. Marami daw sa kanila yung mga hindi pa daw nag-6 months, yun nga, probi pa lang. Hindi na daw pinapasok. Then, meron ding ka-group namin na sa franchise. Yung isa po kasi naming hawak is Rufus. Hindi, parang 3 years na siyang hawak ng company kaso hindi pa nababawi yung capital, parang lost lang siya. Then after nung isang parang April ata, pinag-report lang sila din kinabukasan. Nag-email na sa kanila na yun nga, walang layoff na kasi tatanggalin na yung Rufus sa food group. So parang hindi na i-continue yung company na yun, yung restaurant. So ayun, nagulat ako nang nalaman ko yun kasi mga ka-work ko yun. Tapos yung iba doon 8 years, 5 years na. So, ayun, salamat sa Panginoon kasi siya talaga yung parang saktong-sakto lang talaga na bago nag-lockdown, niya muna ako, pina-regular niya muna ako. So, yun, salamat po sa work. Then, prayer request na lang po, yun nga, yung sa pag-iingat lalo ni Lord, lalo na ngayon na magwa 100% na ulit. Tama po yung sinabi ni Sir Velus na kahit anong ingat mo, yung mga nakakasalamuha mo, hindi naman lahat ganun kapareho yung level ng pag-iingat. So talaga dapat doble, tripling ingat. So ayun, salamat po sa Panginoon sa pag-iingat, sa health, and yun, next week po, sana magkita-kita na tayo sa church. Miss ko na po kayo and excited na rin po ako na makita po ulit kayo and magkaroon ng opportunity na makapagsama-sama po tayo sa araw ng pananampahan. So, ayun po, to God be the glory po. Amen. Sweet. Amen. Sweet. Sana may pamerienda. Yan, no? Yes. At pagbalik sa church, kainan agad. Wala na po, no? Oo nga, malapit natin. Di ba malapit na gawin na natin yung quarterly natin. Wala tayong pera, wala tayong fund. Ayun lang po sa akin. Thank you po. Thank you. Ako na po ba? Wala na po ba? Parang kulang tayo, no? Sila Shani, si Ate Tashe. So, yun po ako. Una, nagpapasalamat po sa inyo. Siyempre, hindi naman lahat yun. Nagjo-join sa Zoom. Pero, siyempre, kaya maganda talaga yung group na dahil sa mga sumusunod na members po. And thank you po sa inyo. Yun. Sabi nga ni Ate Kate, no? Hindi naman natin ginagawa ito para sa isang tao o para kami. It's for the Lord po. No? So, thank you po sa inyo. Dahil alam ko yung pagmamahal niyo sa Panginoon, lalo sa bawat isa, no? Para makapag-friendship, para magbalitaan po, is nandun talaga, no? So, tuloy lang po tayo for the Lord. Thank you po sa prayers, no? Alam ko, pinipray nyo kami lagi. Dahil yung katapatan ng Diyos ay, hindi nawawala, provision, nandiyan. Maging sa, naglilipat na po kami, unti-unti, no? Dahil papunta na po kami ng Imus. So, yun po. Salamat sa Panginoon. Medyo unti-unti lang po kasi medyo mahirap talaga. Lalo sa Bacoor, medyo mahigpit dahil maraming doon yung militar. So, bakit nadadaan sa pupunta? Maraming tanong. So, unti-unti lang po talaga yung paglilipat. Siguro abutin pa kami dito ng halos mga 2 weeks. Sinari doon kayo dumaan sa Salitran. Sa Salitran kayo dumaan para hindi kayo dadaan ng Bacoor. Salitran dito sa may Salawag. Pag Salawag, di ba? Salawag ng Salitran. Imus na 'yon.
Yung sa dinaan natin before, Deacon, no? Oo. Para hindi ka nadadaan dito. Di ba pag dito sa district, Bacoor yan? Pag dito ka sa Litran, Imus na yon. Hindi ka nadadaan ng Bacoor. Pabalik Ay, naman oo yun. nga, no? Oo, tama. Pero may checkpoint pa rin sa Imus, eh. Ano na lang, ID na lang ano mo. Kasi sa Sa Bacoor. bagay. Nakaano kasi sila dun, eh, no? MECQ sila, eh. Iba yung ano. Modified pala sila, kaya may ped. Oo nga, no? Tama. Sige, Deacon. Try namin dun. So, yun po, salamat pa rin sa mga batang tumataba kahit wala nang makain. So, yun po. Kami pumapayat, yung mga bata tumataba. Kami po talaga yung wala makain. May mag-i-react dyan si Tita Badit. Dahil po, salamat sa provision ng Panginoon po. Bukas, anniversary namin. Happy wedding anniversary. Wow. Amen. Happy Anniv. Thank you Happy po. Happy anniversary. Oo nga, naabuti pa si Tita Badit naalala, tsaka si Tita Irma, tsaka si Deacon Jam. Joke lang. Si Cha, So, yun, salamat po sa... naalala na. Joke lang. So, yun po sa pagpapatuloy yun, malaking salamat din. Kahit na hiwa-hiwalay tayo, yung Saturday and Sunday, nagagawa pa rin natin for the Lord. Grabe, no? Talagang, iba pa rin talaga sa church, no? Pero, yun, nakikita naman natin na nagpapatuloy yung bawat isa. Salamat sa mga ganong desisyon. Eh, nawa ay magsama-sama tayong magpatuloy, maglumago. At yun, gawin pa yung mga dapat gawin for the Lord. So, sa Diyos po lahat ng kapurihan. And Lord willing ko, ano man po yung plano niya dun sa lilipatan namin sa Imus. Alam ko namang may plano pa rin yung Diyos. Yun po. So, Saan kayo sa Imus, kuya? Sa Imus. Saan nga ba yun sa Imus? Mercedes. Layo mo na. Malapit kayo dati kila Kevin? Opo, medyo lagpas pa doon. Tapos pakanan pa dito. Wala yan, may service naman. Okay po, so yun. Okay lang Siyempre, mapalayo ng papakilala bahay. ko na yung speaker namin dito. Huwag lang mapalayo ng church. Huwag lang mapalayo sa Panginoon. Oo nga, sabi ko nga, dati nga, Pasay pa kami. Diba? Oo. So, wala naman talaga yun. Oo nga. It's between you and the Lord. So, Amen. Ito po ang speaker natin, no? Papakilala ko muna siya. So, syempre, ito na po. Simulan na tayo. Ako na po. So, magandang hapon po sa ating lahat, no? So, yun nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa guidance. Sabi nga ni Sir Bello sa pagbiyahe. Kasi simula nung last Wednesday, nag-start na rin na pumasok. So, syempre, yun nga, kabutihan ng Panginoon is hindi nga tayo ang kagandahan nun, may service. So, kasi hindi tayo nagbibiyahe, nagko-commute. Kasi pag nag-commute tayo, syempre, yun yung prone ka sa iba-ibang mga maraming tao na hindi mo alam kung saan galing. At least may service, may sariling sasakyan. At least nung ka na sasakyan, yung gulong lang yung lumalapat sa sa kalsada. So, iwas pa rin sa biyaya ng Panginoon. Yun nga, sabi nga ni Sir Perez, pagdating ng trabaho, babariling ka ng temperature, check yung temperature mo, bibigyan ka ng mask, tapos pagdating mo sa kantin, hindi ka makakakain hanggat wala kang sariling kutsara. So, kailangan may sarili kang kutsara. So, yun yung isa naman sa, pag hindi may plastic naman doon, hindi chopstick na, may plastic naman doon, pwede kang magkamay sa own risk. Siyempre, mas maganda pa rin, siyempre, maganda na may sarili kang kutsara. At least alam mo yung kutsara mo sa'yo at hindi kung kani-kanino doon. So yun, salamat sa Panginoon sa paggabay niya. At yun nga, sa kalakasan, sa provision, at higit sa lahat, siyempre, yung meron tayong ganito. Salamat sa Panginoon na na nagpapatuloy tayo sa ganito. At least kung ito man yung last Sunday natin, nasabi natin na siyempre, nagpapatuloy tayo. Next Sunday, physical na. So, physical na tayo magkikita. Hopefully and prayerfully na matuloy na. At kung matuloy man, siyempre, alam naman natin na physical distancing pa rin. Yung natin. Siguro kung magkakamayan tayo, magkawayan na lang.
Kamayan-kawayan na lang para ano. So yun, salamat sa Panginoon. Patuloy niyo pong ipag-pray good health, and then yun nga sa faithfulness pa rin pag-pray natin sa Panginoon na magpatuloy tayo sa Panginoon. Okay? Baby. So baby, pag-pray natin yung baby. Pag-pray natin na dumating na. So, yun po. Salamat sa Panginoon. Salamat sa bawat isa. Salamat sa SQL Group. At least kahit pa paano nakaka-encourage tayo sa bawat isa. Testimonies at saka yung mga ano natin, no. Kay Mambalit kanina, tumugtog. Grabe, ang ganda. Ang ganda nung Ako, pag kumanta ko, yun lang. So, yun. Salamat sa Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Okay. So, Amen. So tuloy ko na po. Itong natin, pag-uusapan natin, yun yung kagaya, alam ko naman na natin. Saglit lang po tayo, hindi po tayo magtatagal. Meron lang po tayong i-share ko po meron lang po tayong isang Yan. Meron lang po tayong isang slide na pag-uusapan. Siyempre yung alam ko naman po na pagbulay-bulayan niyo na rin po kanina yung sa Psalm 1 to 3. So, onting exhortation lang po para i-tackle natin ulit yung sa Psalm 1 verses 1 to 3. So, alam naman po natin sa chapter 1 na to or sa book of Psalm 1 na to, ang nagsulat ay si David. So, ito yung title ng pag-uusapan natin, Delighting in the Word. So, Psalm 1 to 3, basahin po natin. So, babasahin ko lang po. Sabi diyan, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, delighting in the word. So, pray po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos na sa kalangitan, marami pong salamat sa oras po na ito at sa pagkakataon muli para mag-aral po ng inyo pong salita. We pray, Lord, na tulungan niyo po kami na makuha po namin at maisapuso po namin yung mensahe po, O Lord, na gusto niyo pong iparating po sa amin. And nawa, O Lord, sa sa aming pong pang-araw-araw na buhay ay magamit po namin. At higit sa lahat, Lord, tulungan niyo po kami na maging kaluguran po, Lord, sa inyong pong pangalan at sa inyong pong harapan upang masunod po namin yung kalooban niyo po sa buhay po namin. Muli, Lord, marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan na Panginoon Jesus. Amen. So, yun po, no? Delighting in the Word. So, tayo bilang isang mananampalataya, syempre, nung time na tayo ay tumanggap sa Panginoon, sabi nga yung spirit natin is na-quicken na. When we accepted the Lord Jesus Christ, yung espiritu natin, nagkaroon na tayo ng, again, nabuhay na yung espiritu natin sa Panginoon. So, bilang isang mananampalataya, dapat nagde-delight tayo sa salita ng Panginoon. So, tatlong bagay lang po ang pag-uusapan natin dito. Una is yung steps of a blessed man, yung mga hakbang ng mapalad na tao. Syempre, hindi naman yung man is lalaki lang. Syempre, it speaks about yung sa generalship, no, ng lalong-lalo na sa anak ng Panginoon. So, strolleth in the counsel of the saved. So, sa verse 1, makikita natin doon, di ba? Sabi diyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, tayo, para maging mapagpala tayo, i-reciprocate lang natin yung ibig sabihin itong unang praise na to. Blessed is the man. Sabi diyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, tayo bilang isang mananampalataya, syempre, dapat ang mga kasama natin is kapwa natin ligtas. Parang ito yung ang parallel verse nito is yung sa 2 Corinthians, di ba? So tayo bilang isang mananampalataya, well, again, no, hindi naman po tayo hindi natin ihiwalay yung sarili natin sa mga unsaved. Siyempre, dapat natin silang mahalin. Dapat nating siyempre i-win sila sa Panginoon. Pero bilang isang mananampalataya, siyempre kung tayo man ay may kasama at nag-e-enjoy sa fellowship, is yung kapwa natin mga mananampalataya, kapwa natin ligtas. Parang yung sinasabi, di ba, sa 2 Corinthians chapter yung sa be not unequal yoke together with unbelievers. So eto yon. So mapalad tayo dahil tayo ay ligtas. So ang counsel dapat natin is yung mga safe or yung mga godly. So yun po dapat yung kasama natin. Ano pa?
Ayan, doon din, sa verse 1 din. Sabi doon, standeth in the corner of the saints. So, syempre, sabi diyan sa verse 1, nor standeth in the way of sinners. So, babaliktarin lang natin yan tayo para maging maramdaman natin at makuha natin yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Syempre, dapat hindi tayo sumasama doon sa mga makakasalanan, kundi doon tayo sa corner ng mga godly or saint. Diba? Bilang isang ligtas, tayo ay tinatawag din na saint. So bilang isang saint, ibig sabihin sanctified. Pag sinabing sanctified, tayo ay hiniwalay na. So kung tayo ay nahiwalay na, dapat ang kasama natin is yung kapwa natin nahiwalay na or na-sanctified na at na-justified na. Yun yung kapwa mananampalataya. So, syempre, kung nag-e-enjoy pa tayo sa mga gawin ng mga kaibigan nating mga sinners, dapat hindi. May mali, di ba? Kung dapat nag-e-enjoy tayo doon sa ka-fellowship natin, na kapwa natin mananampalataya para maramdaman natin yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. So, pangatlo, ano pa yung steps? Seated in the chair of the servant. So, sabi dun sa verse 1, nor seated in the seat of the scornful. So, ano ba yung scornful? Ito yung mocker, ito yung mainiti ng ulo, yung hindi siya, syempre bilang isang servant, kung ikaw ay servant, hindi mo mararamdaman yun. Kasi meron kang puso na mapaglingkod. Kung meron kang puso na mapaglingkod, syempre, hindi ka magmumurmur. Ang nais mo lang ay mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. So tayo para maging pagpapala, dapat nakaupo tayo doon sa upuan ng lingkod, ng naglilingkod. Hindi doon sa seat ng scornful. So, yun yung tatlong steps ng blessed man. Diba? So, pangalawa is stand. Yung stand of a blessed man. Yung kung ano yung kinakatayuan natin. So, ano yung kinakatayuan natin? Number 1, we should be delighted in the law of the Lord. Diba? So, bakit tayo kailangan delighted? Siyempre, kailangan nating masig palate. Yung sinabing law dyan, ito yung salita ng Panginoon. So, yung salita ng Panginoon, dapat palagi nating mini-meditate, palagi nating binabasa, palagi nating day and night. Di ba sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to the written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, dapat nagde-delay tayo sa law of the Lord or sa word of the Lord, sa salita ng Panginoon. But this delight is in the law of the Lord. So tayo para mapagpala at makita natin yung tayo ay mapalad, kailangan natin binabasa, syempre, yung salita ng Panginoon. Ano pa? We should be devoted in the law of the Lord. Pag sinabing devoted, syempre, dapat minimeditate natin ito. We should meditate it day and night. So, I hope and pray na tayo po ay may personal devotion. I hope and pray na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. At syempre, kailangan po natin yon para sabi nga doon ma-apply natin sa buhay natin at magkaroon tayo ng good success. Okay? And last, spirituality of a blessed man. Spirituality. Number 1, planted in the word of God. So, sabi dito sa verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. So, mas maganda po tayo ay planted sa salita ng Panginoon. Why? Kagaya nung tree, pag yung isa pong puno ay nakatayo siya malapit doon sa rivers of water, ibig sabihin nun ay lalago siya. Ibig sabihin nun, palagi siyang madidiligan. Palagi siyang merong nourishment na makukuha. So tayo bilang isang mananampalataya, kung tayo ay planted doon sa salita ng Panginoon, lalago tayo spiritually, at the same time, syempre, maa-apply natin yung salita ng Panginoon sa daily walk natin. So yun po yun. Pangalawa, productive in the will of God. Sabi diyan, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. So tayo, para tayo ay lumago spiritually, binabasa natin yung salita ng Panginoon, malalaman natin yung kalooban ng Panginoon. Pag nalaman natin yung kalooban ng Panginoon, magiging productive tayo sa harapan ng Panginoon at magagawa natin yung kalooban niya sa buhay natin.
So, yun po yun. That bring it forth his fruit. So, tayo, pag naging productive tayo, mamumunga tayo. Siyempre, di ba sabi doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, and such there is no law. So, ibig sabihin nun, pag tayo ay nasa kalooban ng Panginoon at ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, mamumunga tayo at lalabas yung bunga natin sa buhay natin. And last, prosperous in the way of God. Sabi diyan, and whatsoever he doeth shall prosper. So definitely, pag tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, we can claim lahat ng promise ng Panginoon. At yung promise na yun, ang sabi niya, magpo-prosper tayo. Sabi dun sa salita ng Panginoon, pag tayo ay palagi nating binabasa at palagi nating ina-apply sa buhay natin, kung ano man yung gagawin natin, magpo-prosper. Again, hindi po lahat po ng success ay good. Pero yung lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, hindi man natin makita ngayon, later on, makikita natin na tayo ay mapalad. Kasi nga, pagpapalain tayo ng Panginoon at yun ang pangako niya at yun yung kiniklaim natin at yun ang matutunghayan natin pag nagpatuloy tayo sa Kanya at hindi tayo tumigil. Dahil tayo ay lalago spiritually at ayun po ang ibig sabihin ng delighting in the Word. So to God be the glory. Amen. Amen. Amen po, Pastor Jack. Amen. Amen, missionary. So, yun. Ito kayo marinig? Spirituality. A blessed Amen. Tahimik. man. Amen. Amen po, no? So, thank you, Deacon Jap. May mga bagay talaga tayong iiwasan, no? Siyempre. State of the scornful, di ba? Yung way of sinners, no? They are ungodly. No? Counsel. Yung mga advice from unbelievers. No? So, hindi porkit magaling mag-advise, nakikinig ka na, no? Tama. Iba kasi yung godly advice. Siyempre. Sa ano lang, advice. Iba pa rin yung word of God sa verse 2. May i-avoid tayo. Siyempre, meron tayo i-appreciate yung word of God. From the Theopneustos, no? God breath. God breath. Salamat po, Deacon Jap. Amen. Salamat Thank you po. sa bawat isa. Salamat po. God bless po. Amen. So, Lord willing po, no? Salamat. Lord willing, next week, kita-kita po tayo. Amen. Sir Sa Velus. church na. Yes, sir. Baka may message ka naman sa amin. Ano po message? Message ulit. Speechless. Speechless. Maganda yung text ko. Naipaliwanag ko na nagpaliwanag yung information. Hindi ko, natutugan mo pa, missionary na talaga naman. Papastor yan. Papastor. Dito lang ako kasama ni Pastor si missionary, isa-send out na yan. Turuan na ulit. Alam ka rin ko sa ayun, maraming salamat. Ganito lang yan. God be the glory. Amen. Si Vice natin, So, ano ko po pala, sinat ko po si the next ko si Sir Albert. Kamusta daw po kayong lahat? Salamat daw sa prayers niyo po. Yun po, missionary, kung sa Sunday, kunwari, mabago pa, di ba? Sa Sunday, church na tayo. Just if ever na hindi tayo pa rin, kumbaga, Lord, hindi kinaloob pa rin ng Panginoon, Church. tuloy pa rin natin to, ha? Tuloy pa rin tayo saan natin. Apo. Walang problema dito. No? Amen. Tuloy-tuloy lang. At wala pa tayong personal. Siyempre, pag-pray natin na magkita-kita na tayo. Di ba? Hindi lang yung kalahati ng katawan natin nakikita natin. Wala pa ang kalahati. Wala pa ang kalahati, 1/4. Uy, Tita Irma, sa amin kalahati. Sa inyo, ano pala? Ay, sorry. Grabe. Okay po, God bless po. Oo, na-miss natin si Deacon Jeff yung pambubuli niya.
Kung halimbawa matutuloy ng Sunday ng umaga, hahabol lang lang po. Opo, 9 opo. po kasi matatapos pa lang ako sa work. Oo nga po nga. Ay. Opo, opo. Taray. Oo. Minsan pagka medyo irritable yung mahaba magsalita, mahirap putulin. Ay, ganun. Okay po. Sige po. Saka minsan pag nag-meeting kasi kami, nag-extend kami ng 30 minutes. Bye-bye. Thank you. Ay, ganun. Bye po. Thank you. God bless. God bless po. Okay, bye-bye. Bunso. Miss you. Renren, Sir Miss you Belo, all. Kabalit. See you on Sunday. See you. God bless. Ayun, mga tita Kay. Looking forward. Kay, Jayan, Reuben, Ma'am Po. Kabadet, Sir Belus, Missionary Mike. God bless. God bless. Bye. Bye-bye po. Bye-bye. Ay, wait lang. Ano po? Nag-pray na ba tayo? Nag-pray na ba tayo? Di ba po? Oh, si Ma'am Badit na naman. Wala na naman eh. Closing, missionary. Sige po. Ayun, si Sir Belo, syempre. Sir Belus na Sir Belus. Oh, nag-vibrate. Opportunity sa amin na sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. A word mo, Panginoon, na na-share. Naway ang salita na ito, Panginoon, ay kumilos sa bawat isa, magamit, Panginoon, namin sa aming araw-araw. Dito po kami tumayo, dito po ang aming paninindigan, Panginoon. So ay patuloy kami makalakad na nais sa inyong law, Panginoon, sa inyong aral, Panginoon. Patuloy namin panalangin, Panginoon, ang mga kaligtasan ng bawat isa, yung mga nasambit, Panginoon, na prayer request kanina. Kayo po ang magkaloob ito, Panginoon, dahil langin namin na ang provision, safety, Panginoon, ang priority para sa mga panahon na ito, Panginoon. Kaya po ang patuloy ng tingat sa aming pastor, sa aming mga deacon, ng church, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon, provision po sa bawat isa. Talaga pong mahirap ang panahon, Panginoon, sa mga araw na darating pa. Maaari mahaba pa ito, Lord, pero tiwala po kami, Lord, na kayo po mag-provide ng lahat sa lahat ng kailangan, pati po ang safety ng bawat isa. Muli, Lord, binabalik namin ang papunta sa salamat sa inyong pangalan. Ito po ang aming tamang dalangin, pangalan niya. Amen. Amen. God bless po. Amen. Bye-bye God po. bless. Bye-bye po. Bye-bye. Bye po. Keep safe po. God bless.